beloved Boss Mike Cervera. Ngayon, sige boss. tuloy natin yung yung nangyari diyan sa etong ginaganap na hearing na ayaw sagutin ni Sara. Okay, go. Pakinggan natin. Kampo ni Yan. Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo ha, Tingnan naman, no? mga kababayan ko. Yan, no? May nangyayaring hearing diyan Oh. sa Senado. Tapos Kongreso. Kongreso Oh. sa Kamara. Tapos Pinababasura. gusto ni Sara ibasura na lang. Dahil daw bakit daw yung kay Presidente Ay, Marcos nabasura na. basura. Bakit yung daw kanya Oh. ay hindi pa? Oo. Para bang ibig niya sabihin nabasura yung kanya, dapat ibasura nyo rin yung Oo, akin. kasi wala namang katibayan din yung sa akin. Diba? Oh. Pakinggan natin. Ipinababasura na po ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Sa tugon na isinumite ni Duterte sa House Committee on Justice sa deadline kahapon, iginit ng kanyang kampo na dapat ibasura ang tinawag nilang recycled o manong akusasyon noong 19 Congress. Kita mo, Recycled. Yun daw yun dati pa. Tapos, eto na lang uli. Gagamitin uli. Wala namang problema. Kung ano naman kung recycle, hindi nga yun nag-prosper dahil nga ayoko na magbanggit, baka masaktan ko yung nasa likod natin Diba? Ngayon, mga kababayan ko. Pwede naman kasi hindi pa naman yun natatapos Yung impeachment na nagamit ng mga ebidensya na yun, hindi po yun dinismiss ng Korte Suprema. Ano ba sabi ng Korte Suprema? Ang Korte Suprema. Hindi ibig sabihin yan. na si Paliwanag ko. Sara po ay walang kasalanan. Ang sinabi lang ng Korte Suprema na yung pag-file nyo ng impeachment complaint ay unconstitutional. Yun lang po, pero yun nga po. Hindi siya inaabsuelto. Hindi po siya inaabsuelto. So ano yung pinagsasabi na naman ni Sara? Na kailangan daw i-dismiss. Oo. Wait lang, meron pa kaming Ramil Madriaga. Oo. Paano naman yung mga issue ni Ramil Madriaga sa'yo? Tama. Na nagpakilala na bagman mo. Yari. At nagsasabi na ang galing daw sa mga yung pera mo at ginagastos mo sa mga kampanya mo, galing sa illegal na sugal ng Pogo. Sa pool. Galing sa illegal na droga. Grabe. Shabu. Aray ko. Grabe ka. Kita mo? Yan po yung sinasabi natin. At saka nga po, yung sinasabi niyan, yung same 19 Congress na yan. Sara, yes, kung same na sinasabi mo, oo. Pero walang nag-prosper na investigasyon ng 19 Congress. Correct. Dahil ikaw mismo sa sarili mo, hinarang nyo ng Supreme Court. Correct. At ngayon nga, nagbabadya na naman kayo ng paghaharang na naman dahil nagpasa lang sila ng 16 pages. Correct. Na hindi naman po dapat 16 pages lang. Eto nga yun Oh. Ang sabi pa nga, napakayabang na itong hayop na to. Yun Oh. Yan, yung mukhang, di ba kamukha ni Fiona? Di ba? Napakayabang. Sabi, ready na kami. Eka sa bloodbath. Di ba? Di ba? Ano nangyari? Ready na ako sa bloodbath. Eka. Tapos mga kababayan humihingi ng saklolo sa Korte Suprema. Putik, nakakahiya. No? Ngayon pinahamak pa itong mga senador. Chis Escudero, Oo nga. Villanueva, Tama. at saka si Jingo Jingo Estrada. Estrada. Isama mo pa si Ramon Revilla. Ramon Revilla. At saka si Nancy Binay. Tama. Kita nyo mga kababayan ko, nadamay pa sa kawalang yaan neto na inananahimik na buting-ting tuloy yung mga koneksyon nila sa mga illegal na pagnanakaw yung pong sa mga flood control project na mga pinagnanakaw nila. Tama. Kita nyo mga kababayan ko. Yan kasi yung mga kakampi ni Sara. Ngayon ang tanong, balikan natin to. Bakit mo pinapadismiss? Yes. Hindi ka nga sumasagot Eto yun mga kababayan ko, ulitin ko yung sinabi natin kanina. Ang sinabi natin kanina, yung confidential fund. imbis na sumagot, imbis na sumagot, tinutulig sa patong nag-iimbestiga. Antindi, di ba? Imbis na sumagot si Sara Duterte, tinutulig sa pa ngayon yung mga nag-iimbestiga. Pwede nyo bang gawin nyo? Tsaka yung narrative na, total, lagi nyo akong binibira. Kasi ikaw, Boss Mike, alam mo, lagi mo ako inaakusahan. Kung talagang feeling ko sa sarili ko na wala naman ako kasalanan,
putik yayariin na kita. Correct. Di ba? Hmm. Yariin na kita, wala nang kasi, eto, sige nga, paano mo nasabing kinuha ko yung confidential funds? Paano mo nasabing pinahirapan ko yung mga estudyante sa DepEd? Paano mo nasabi na may mga ghost student ako? Ayan, ayan, wala eh. Wala. Sige, tuloy natin. Tuloy mo. Ito'y dahil nalabag umano ang due process at double standard ang ipinatutupad ng komite sa mga impeachment complaint laban sa Vice Presidente kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency in form and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating dalawang Pangulo. Tinig po ni Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado. Ito lang po, Boss Mike, ito. Sa Pangulo kasi, talagang insufficient in substance yun. Bakit ka mo? Kasi sa Pangulo, puro Hershey. Sinabi ng ganito, sinabi Hershey yun. Hershey chocolate lang. Diba? Sabi nito, sabi nun. Pero yung kay Sara po, hindi po Hershey ito. Kasi meron tayong Commission on Audit, disallowance. Meron po tayong AFP Youth Summit, 15 billion pag nanakaw. Meron po tayong mga nawawalang pondo ng Department of Education. Meron po tayong bribery ng mga procurement, procurement ng mga rank, procurement officer na pinaglalagyan, pinagbabribe ni Sara na 50,000 pababa. 25,000. 25,000 and so on and so forth. Yun po ay sufficient in substance. At siyempre, ang pinakamalakas po sa lahat, meron po tayong betrayal of public trust. Correct. Na kung saan pinagbantaan niya, siya mismo nasa video. Patayin mo si BBM, may nakausap akong assassin. Patayin mo si Martin Romualdez, yung paborito ni Mima. At patayin mo si First Lady Imelda Marcos. Yan po. May nagsasalita, Sige, Wala, aray ko. Wala kami sinabi nagkukwentuhan lang kami dito. Narinig ko yung mga sinabi ninyo. Nagkukwentuhan kami. Sira niyo yung ganda ko. Diba? Si Mima, ang number 1 vlogger ni Martin Romualdez. Kaya pumunta ka pa, yayariin ka na naman. Ito na. Tingnan nyo, mga kababayan, tuloy natin. Ididilit na naman niya. Gago ka. Ang hirap-hirap namin nagsalita rin. Ni Vice President Sara Duterte, kabilang sa mga paratang sa pangalawang Pangulo ay ang mali umanong paggamit ng confidential funds o hindi maipaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Unang ginang at dating House Speaker, itinanggi ng Vice Presidente sa kanyang isinumiting tugon ang mga nabanggit na aligasyon. Yun na nga bakit hindi mo ipaliwanag? Kung wala kang ninakaw, di paliwanag mo. Yung perang yan galing sa negosyo ko. Yung perang yan galing dito. Tama. Sa mga renta ng mga apartment mo. Galing sa pansitan. Di ba? Galing sa babuyan. Tama. Hindi yung may nagsasabi na ang pera ni Sara Duterte galing sa illegal na droga, galing sa illegal na sugal. Tama. Yung mga ganun. Dapat mo napasinungalingan at patunayan. Di ba? Kaya alam mo mga DDS, delikado kayo si Sara. Huwag niyo pong kalimutan. Sa dami-dami po ng inaaw ko sa kay Sara, isa lang po dito ang talagang mapatunayan. Tapos ang usapan po. Correct. Tapos na pangarap ni Sara Duterte at mga DDS. Wala na. Wala kayo. Tapos kayo dito. Alam nyo, kahit naman umabot to ng eleksyon wala rin kakainin. Wala na. Kung si Lenny lang ang makakalaban nito at i-endorso ni Pangulong Bongbong, sasabihin nito, iboto nyo si Lenny Robredo. Iboto yung si Lenny Robredo. Tapos na. Wala na ho. Wala na. Finish. Itong mga DDS, wala na. Siguro mananahimik na ho sila. Yun na ho yun Si Roque, ang mangyayari, mananatili na lang magtatago siya. Itong Alam sila mo, mga atong-ang, na naging kanegosyo rin ng tatay niya. Tama. Ikaw ba naniniwalang walang kinita? Itong si Digong? Kay Atong-ang, Kay Atong-ang? Grabe, no? Diba? Kita mo ngayon, hindi na mahanap, nagtatago dahil nagkasala talaga. Correct. Halos lahat ng kaalyado ng tatay niya nagtatago. Correct. Sige, magbanggit nga kayo, tignan nyo. Si Bantag. Si diba? Bantag. Nagpapatay at mastermind daw si Bantag sa pagpapatay kay Percy Lapid.
Oh, sino pa mga si Si Bato. Bato. O na ngayon narinig lang yung chismis na may warrant Hindi na makakapagpakita. Takot na takot Si Roque. Si Roque. Oh, Si Bongo nanganganib si na rin. Bongo nanganganib na. Oh. Si Bongo, malapit-lapit na rin yan. Mm. Kaya nga po yan po ba yung gusto nating sundan na yapak uli? Yung mga taong ganyan? Katulad yan, yung anak, tingnan mo, aminadong adik Sige, pakita mo. Tingnan nyo mga kababayan ko. Yan, ayan. Balikan natin na throwback balikan ito. natin, tignan nyo po yung focus kayo sa ngalangala, disalay niya, kailangan i-camber. Focus kayo, play mo, boss Mike. Ito, throwback tayo. Throwback. Kung talagang galit ang mga Duterte sa mga adik, dapat pinatay na to. Sabi nga di ba? Dapat numero unong pinatay yan Nakuha nyo? Oo. Kung galit talaga si Duterte sa mga adik, dapat inuna si Baste. Oo. Kung galit naman si Duterte sa mga babaero, dapat inuna si Pulong. Tama. Ang mga binababae mga pokpok. Pokpok. Oo, di ba? Lahat yata ng mga pokpok sa Davao, abay lahat mga kababayan tinikman Oo. Kaya biglang hindi totoo. Oo, totoo yan. Pagka may bagong pasok na pokpok, dadaan kay Pulong Kaya parang nga may ganun Titignan ni Pulong, pwede ka ba? Pwede yan. Boss, may bago tayo Bago tayo, boss. Sariwa. Sasabihin ni Pulong sa tawag Sa dyan? Bugaw. Bugaw. Sabi niya, wag kang wag kang magbibigay ng mga bago sa ibang mga kliyente. Oo. Kailangan ako mauna diyan. Ako mauna dyan. Kilatisin ko muna. Kilatisin natin yan. Maiyot ko yan. Si Iyot ko yan. Grabe, di ba? Eto. Sige na. Napapansin ako ng mga tao. Pero it's the same me. Way before. Ganito na talaga ako kaya parang hindi sila sanay na ganito, di ba? Ang daming tattoo niyan, adik yan. Kita nyo. Kita mo? Yun na ho noong pa ang tingin sa kanya. Sige, i-assist natin, I-analyze natin yung kung paano mag-isip si Baste. Pati bang for the record, nabasa ko nga na tattoo-filled ka, no? Pati sa, I mean, you have had pictures of yourself without, shirtless, no? What's with the tattoos? Is that ano ba yan, expression mo ba ng rebelliousness yan? Or Siguro, parang ganun din. Kasi dati... Rebelde sila Rebelde itong magkakapatid na to. Rebelde. Kaya mga kababayan ko, itong magkakapatid na to, walang magandang ugali. Wala. Kasi rebelde. Hindi natamnan ng family values. Yun. Walang family values. Hindi ho naturuan ni Digong ng tamang pag-uugali na maging mapagkapwa-tao, Yes. na maging Mabuting anak. na marespeto sa babae. Mga ganyan, mga yan. At kailangan irespeto mo muna sarili mo Yes. bago yung iba. Hindi ho nila natutunan, mga kababayan ko. Yan mismo. Si Baste umaamin, Ayan rebelde sila. Dahil Dahil nagrebelde sila, dahil si Digong po ay pinamukha niya na broken family sila. correct. Niloko lang ni Digong ang nanay niya. Correct. Oo. Ito na. Tuloy. Sa Davao, sinichismis na rin akong adik daw. Kita nyo Tama? sa Davao mismo, ulitin ko, baka hindi Sabihin, dinuduga ang dami pa naman DDS na nanonood sa akin. Tatanga-tanga Ito, pakinggan natin Oh. mo ba ng rebelliousness yan? Or Siguro, parang ganun din. Kasi dati sa Davao, sinichismis na rin akong adik daw. Kita nyo, mga kababayan ko, Sa Davao pa lang, sa Davao pa lang, alam na nila, chismis na adik si Baste. At nakita naman natin sino yung sinamahang babae. Si Ellen Adarna. Ano sabi ni Ano Ellen sabi nila? Adarna? Lahat na ng drugs sa tikman ko. Oo, di ba? Kasama ko pa nga si Baste Kasama ko si noon. Baste. Di ba? Lahat, syrup, name it. Pero nung Katol, ayoko maniwala na kasama si Baste na nagdodroga silang dalawa. Pero nung gumanon si Baste pungay mata. Wow. Di pare. Tapos yung Diba? kumbaga sa kotse mo, disalign Oo. Ang tanong, alangan naman na iyot lang yung habol ni Basti doon. Oo. Di ba? Oo. Alangan naman na iyot lang ang habol ni Basti kay Ellen Adarna. Oo, siyempre. Oo. Ano yun, bago nag-iyutan yan, droga muna, pre. Ganun talaga. Ganun pa si Basti, Kaya nga
Tapos sasabihin nyo, hindi addict. Oh. Sabihin nyo, kayo lang nagsasabing addict yan. Sa Siya Davao mismo City. Oh. Sa Davao Sa Davao mismo, nga, kilala sinasabi siyang ang addict addict. Di ba? Oh. Sige, tuloy. Bakit, di ba? Parang, yan pala gusto niya. Sige, papatato ko marami para sabihin niya, para matapos na, di ba? Kung natapos ba? Hindi. Naging national. Kita nyo? Kita nyo? So, sila, ang ginagawa nila, total yan naman ang tingin nyo sa akin, Oh. yan na lang gagawin ko. Di ba? Oo. Lord Glenn, ganun Oo. yung sinabi. Oh. Total yan naman ang tingin nyo, addict. Di yan na lang ang gagawin ko. At yun nga ang ginawa niya. Yun nga ang ginawa niya. Bago sila nag-iiyutan sila, nag-aadikan sila. Oh. Kapag sinabi nyong addict siya, mag-a-addict lalo. Oo. Ganyan po Tama? kasi, Hmm. dapat, bago in-implement ni Digong, Ah. ang war on drugs, inasikaso niya yung mga anak niyang adik. Oh, baka nga si Sarah, nagko-cocaine din yan eh. Ganun ang ganun, no? Putik na yan, tapos makabintang kay BBM, siya, ganun ang ganun. Ganun ang ganun, tapos lutang yung isip. Ganun yung mga nagko-cocaine. Ang sinyalis na nakikita kay Sarah dahil wala sa sarili. Hindi, ganito lang yan. Oh. Kung matalino kang tao, pati ba naman yung sipon, papatulan mo. Oo. Sige nga, kung matino kang tao, hindi mo na papansinin yung mga sipon-sipon eh. Di ba? Yan maliwanag na ho sila mga kababayan. Ano pang gusto nyong nalaman? Oh. Ayan na ho lahat yung patunay. Siguro naman, di naman tayo mga bobo na hindi natin maunawaan bawat galaw nila. Our beloved Boss Mike Cervera.